Ngayong araw sa ating Papa Dudut Stories, naniniwala ba kayo na importante ang pisikal na kagandahan sa isang tao? Alamin natin sa kwento ni Ariana dito lamang sa Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, ayon sa isang slogan na nabasa ko sa isang beauty website, everybody is born beautiful. Lahat daw ng tao ay pinanganak na may kanya-kanyang kagandahan sa panlabas man o sa panloob. At ang kagandahan daw na yon ay makikita depende sa matang tumitingin. Aminin natin na natutuwa tayo kapag sinasabi tayong guwapo o maganda. Kaya mapalalaki man o babae ay ginagawa ang lahat ng paraan sa tulong ng natural na pamamaraan o sa tulong ng siyensya upang maging gwapo o maging maganda sa paningin ng iba. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ariana. 29 years old, taga Las Piñas City at isa akong dating modelo at madalas na makikita sa mga TV commercials at maging sa print ads. Marami ang nagsasabi sa akin na maganda daw ako at pasok na pasok bilang isang modelo. I'm also 6 feet tall kaya in demand ako sa mga fashion runways. Pero aaminin ko sa inyo na hindi ako natural na beauty. Kung makikita niyo ako ay tiyak na sasabihin mong pwede ako maging beauty queen o artista. Pero kung ipapakita ko sa inyo ang litrato ko dati baka magulat lamang kayo. Inaamin kong hindi ako nabiyayaan ng kagandahan kaya ang makikita mo sa akin ngayon ay produkto ng siyensa. Ika nga ay plastikada. Noong teenager pa lamang ako ay tampulan na ako ng tukso ng mga kapwa ko teenager dahil sa itsura ko. Hindi naman ako super pangit pero noong mga panahong kasing yon ay tadtad ako ng pimple sa mukha. Bukod sa hindi kaputihan ng kutis, madalas nga akong tuksuhin noon na kapre dahil doon. At nang tumungtong ako ng college ay lalo akong nakatikim ng pangaasar mula sa mga kaklase kong babae. Hindi rin ako naging ligawin noon ng mga lalaki dahil sa itsura ko. Kaya minsan, hindi ko maiwasang sisihin ng Diyos dahil hindi niya ako ginawang mistisa o maganda. Kaya sinumpa ko noon sa sarili ko na pagkatapos ng kolehiyo ay magpapaganda ako ng bonggang-bongga. May naging crush ako noong college, si Jesmir. Siya ang tipo ng lalaking boy next door at heartthrob na talagang hinahangaan ng mga babae. Although na-crush ko siya, ay hindi na rin ako umasa noon na liligawan ako ni Jesmir. Kilala kasi ang lalaking yon sa pagiging babaero niya at mahilig sa magagandang babae. At hindi ako kabilang doon. Pero kahit na mukhang imposibleng maging kami, ay hindi ko pa rin sinarado ang puso ko kay Jesmir. At sa halip ay palihim ko siyang pinagpapantasyahan. Samantala may isang kapintasan lang si Jesmir at yun ay ang pagiging mayabang niya. Overconfident sa kanyang kakisigan, madalas ibuli ni Jesmir ang mga taong hindi masyadong nabiyayaan ng kagandahan. At isa na ako sa mga nabiktima ng kanyang pangaasar. Oo Papa Dudut, nakakapikon minsan si Jesmir pero ewan ko ba at hindi ko makuhang magtanim ng galit sa kanya. Pinagpapasensyahan ko na lamang siya at iniisip ko na lamang na hindi naman nakamamatay ang kanyang pangaasar. First day ng klase sa Literature 101. Nagulat na lamang ako nang pumasok si Jesmir sa classroom. Magkahalong emosyon ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Natuwa ako kasi palagi ko siyang mananakawan ng sulyap. Kinakabahan din ako kasi baka asarin lang ako ni Jesmir. Samantala nagulat na lamang ako nang lumapit siya sa akin. Wala bang nakaupo dito?
Tanong sa akin ni Jesmir na nakangiti. Wala, kunwari baliwala kong sagot. Umupo siya sa tabi ko at hindi ako nagpahalata na gustong gusto ko yon. Nakabaling ako sa kabila pero nararamdaman kong nakabaling naman siya sa akin. Kilig na kilig ako deep inside at may pagkakataon pang tumutulo ang pawis ko sa sobrang kaba. Kaya pagkatapos ng aming klase ay agad ko yung ikinuwento sa aking mga kaibigan. Grabe, nginitian niya ako. Sobrang kinikilig ako. Kwento ko sa aking mga kaibigan. Grabe ka naman Ariana, nginitian ka lang ng crush mo para ka ng loka-loka dyan. Komento naman ang kaibigan kong si Gail. Sino ba naman ang hindi kikiligin kay Jesmir? Grabe ang gwapo talaga niya at saka ang ganda ng ngiti niya. Ang mga mata niya super seductive. Ang sabi ko sa kanya. Pero balita ko may niniligawan na siya sabi ni Joyce. Yung queen bee ng campus, dagdag ng aking kaibigan. Medyo nalungkot ako kasi ano ba ang panama ko sa Joyce na yon. Maganda siya, mistisa, sexy at higit sa lahat ay pantasya ng buong campus at walang-wala ako sa kalingkingan niya. Huwag sana silang magkatuluyan ni Jesmir para may pag-asa pa ako. Bigla kong nasabi. Asa ka pa Ariana? Binasag ni Gail ang munti kong pangarap. In reality kasi ay wala talaga akong aasahan kay Jesmir dahil siguradong hindi yon magkakagusto sa itsura ko. Sa totoo lang ay dinamdam ko ang sinabing yun ni Gail sa akin. Napaisip tuloy ako kung bakit ako ginawang pangit ng Diyos. Minsan hindi ko rin maiwasan na mapaluha dahil sa sobrang awa sa aking sarili. Samantala lumipas ang mga linggo at buwan at ayos naman ka-seatmate si Jesmir. Ang akala ko nga ay bubulihin niya ako pero hindi natahimik lang siya. Minsan lang niya akong kausapin lalo na pag may assignment kami. Siyempre nalungkot ako kasi gusto ko talagang makipagkaibigan sa kanya. Kaso mukhang hindi siya interesado sa akin kaya sobra akong nanghihinayang. Isang araw ay hindi ako pumasok sa isa kong subject at sa halip ay maaga kong nananghalian ng mainit na arroz caldo with egg. Masama kasi ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Para ba akong laging giniginaw kaya pumasok ako noon sa eskwelahan na nakasuot ng hoodie. Habang ninanamnam ko ang init at lasa ng arroz caldo, narinig kong lumapit si Jesmir at ang kaibigan niya. At naramdaman kong umupo sa bakanting pwesto sa aking likuran. Hindi nila ako napansin dahil nakasuot ako ng hoodie. Kaya sinamantala ko ang pakikinig sa kanilang usapan. At laking galit ko na ako ang topic nila. Buti naman natitiis mong katabi si Ariana. Natatawa ang sabi ng kaibigan niyang lalaki na nagngangalang si Marlon. Anong pakiramdam na katabi mo yung pangit na yon? Dagdag pa nito. Akala ko sasawayin ni Jesmir ang kaibigan sa pangiinsulto sa akin pero nagkamali ako dahil sinabayan niya ito ng isa pang pangiinsulto. Naku paring Marlon, hindi ko matik na maging katabi sa upuan si Ariana. Grabe, umaalingaso yung anghit. Natatawang kwento ni Jesmir. Natawa ng malakas si Marlon. Talaga? May anghit si Ariana? Paniniguro nito. Napaisip tuloy ako na may anghit ba talaga ako. Pasekreto ko pang inamoy ang damit ko tapos ay dahan-dahan kong tinaas ang braso ko para maamoy ang aking kilikili. Wala namang amoy. At saka imposibleng mangamoy ako kasi nagdeodorant ako. At oras-oras akong nagpapahid ng kulon sa braso at leg ko. At saka hindi ko siya feel na katabi. Sa totoo lang kinikilabutan ako sa itsura niya. Dagdag pa ni Jesmir na siyang nagpakirot sa aking puso. Medyo tumutol si Marlon sa sinabi ni Jesmir.
Sa totoo lang hindi naman pangit si Ariana. Maganda naman siya kung maaayusan. Exotic, sexy, morena, siguro tad-tad siya ng tagyawat kaya gano'n ang itsura niya. Natuwa ako nang marinig ko yung sinabi ng kaibigan ng crush ko. Anong maganda? Malabo ba ang mata mo? Ang pangit-pangit ng babaeng yun eh. Kung tutuusin mas maganda pa yata yung baklang parlolistang malapit sa amin. Sa totoo lang Marlon sa sobrang dami ng tagyawat niya, para tuloy siyang tigyawat na tinubuan ng mukha. At saka ayoko ng sabog niyang ilong. Narinig kong pangiinsulto ni Jasmir. Doon ay hindi ko na natiis at dahan-dahang tumulo ang luha sa aking mga mata. Pero heto, serious question ha. Kung sakaling si Ariana na lamang ang nag-iisang babae sa mundo, liligawan mo ba siya? Nanunubok na tanong ni Marlon sa kasama. Ano? Liligawan? Hindi no? Yuck. Pwede ba? Hindi pa naman ako baliw para ligawan ng isang katulad ni Ariana. Natatawang wika ni Jasmir sabay halakhak. Dahil sa mga sinabing yon ng crush ko, hindi ko na yon natiis at tumayo na ako. Hinubad ko ang hood at hinarap ang dalawang mapang-insultong lalaki. Ariana, sabay nilang nasabi nang makita nila ako. Nanlalaki ang mga mata nila at parang hiyang-hiya sa mga pinaggagawa nila. Huwag kang mag-alala Jasmir. Alam ko naman kung saan ako lulugar. Hindi ako maasa na magugustuhan mo ang isang katulad ko. Pero sana naman matuto kayong rumespeto ng kapwa ninyo. Nagmamatigas kong sabi sa kanilang dalawa, and for the record Jasmir ha, wala akong anghit. Gumagawa ka lang ng kwento. Dagdag ko pagkatapos ay tumalikod at iniwan ang dalawang lalaki na parang natatawa pa. Dumiretso ako sa restroom at doon ay iniyak ang lahat ng sama ng loob ko. Sobrang sakit ng ginawa nila sa akin. Pakiramdam ko ay para akong pinakakawawang nilalang sa balat ng lupa ng oras na yon. Papadudot kahit na masakit sa akin na marinig mula kay Jasmir ang mga panlalait niya sa akin ay pilit ko na lamang kinalimutan yon. Totoo naman din kasi ang ibang mga sinabi niya at tanggap ko naman na hindi ako maganda. Simula noon papadudot ay pilit kong kinalimutan ang paghanga ko kay Jasmir at ang pag-asa na isang araw ay mapapansin niya ako. At sa halip ay itinuong ko na lamang sa pag-aaral ang atensyon ko. Pero isang araw habang nasa university grounds, nagulat na lamang ako nang muling magsalubong ang landas namin ni Jasmir. Sinubukan kong umiwas pero hinabol niya ako. Ariana, sandali. Pigil sa akin ni Jasmir. Tumigil ako at hinarap ko ang hambog na lalaki. Pero ang inaasahan kong pilyong mukha ay napalitan ng isang balungkot at tila nagsisising ekspresyon. Ano bang kailangan mo Jasmir? Bakit mo ba ako ginugulo? Tanong ko sa kanya. Para akong sasabog sa galit ng mga oras na yon. Pero nagpatuloy sa nagmamakaawang ekspresyon ang mukha ng damuho. Tungkol sa narinig mong usapan namin ni Marlon nung isang araw. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Wika niya. Hindi mo pala sinasadya ang palalait mo sa akin. Sa palagay mo maniniwala ako sa iyo? Sarkastiko kong tugon sa kanya. Ariana, kaya ko lang nasabi yon kay Marlon dahil gusto kong magpapansin sa iyo. Alam mo bang after ng pag-uusap namin ni Marlon tungkol sa iyo, na-guilty ako ng sobra dahil nasaktan kita. At saka kaya ko lang nagawa yon, katulad ng sinabi ko kanina, gusto ko lang makuha ang atensyon mo. Ariana, matagal na akong may gusto sa iyo. Pagtatapat ni Jasmir.
Nagulat ako sa mga narinig ko na yon mula sa lalaking overconfident at crush ng bayan. Ito na ba ang katuparan ng aking mga pangarap? Aaminin ko, Papa Dudut, na pumapalakpak sa tuwa ang aking puso. Pero bigla rin akong nagduda at napaisip sa sinabing yon ni Jasmine. Baka naman ginugood time lang ako nito sa isip ko. Oo, Ariana, gusto kita. Sa totoo lang, ikaw ang gusto ko kesa kay Joyce. Si Joyce pampalipas ko lang yon, samantalang ikaw ang gusto kong makasama. Maniwala ka sa akin. Mahal kita. Gusto mo hawakan mo pa ang dibdib ko para malaman mo na ikaw ang tinitibok ng puso ko. Dagdag pa ni Jasmine. Alam kong namula ang aking pisngi nang kunin ni Jasmine ang aking kanang kamay at inilagay sa kanyang dibdib. Nadama ko ang tigas nito. Alam kong alaga ito ng gym sapagkat ilang beses kong nakita siyang nag-shirtless pag PE subject namin. Hitik na hitik sa muscles ito at to die for ang kanyang 6-pack na abs. Sa kabilang banda ay nadama kong mabilis ang tibok ng puso ni Jasmine. Baka nga totoo ang kanyang sinasabi. Ariana, sorry kung nasaktan kita sa mga pinagsasabi ko tungkol sa iyo. Hindi totoo ang mga sinasabi kong yun. Una, wala kang mabahong amoy. Pangalawa, maganda ka kaya wag mong isipin na pangit ka. Sa totoo lang, ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko sa buong buhay ko. Ang wika ni Jasmine. Mararamdaman mo talaga ang sincerity sa mga sinabi niya sa akin. Hindi talaga ako makapaniwala noon, Papa Dudut. Hindi ko kasi akalain na isang araw ay matutupad din ang pangarap ko. Ang mapansin ni Jasmine at maging girlfriend nito. Pakiramdam ko din noon, ako na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Dahil meron akong gwapong boyfriend na may pagmamalaki. Simula nang maging boyfriend ko si Jasmine ay walang araw akong nalungkot. Palagi kasing lumalabas na magkasama kami ni Jasmine at napansin kong proud na proud siya sa akin. Madalas din niya akong bigyan ng kung ano-anong regalo tulad ng bulaklak at chocolates. At higit sa lahat ay siya ang tipo ng karelasyon na maalalahanin para akong prinsesa sa piling niya. Pero syempre hindi nakaligtas ang relasyon namin sa mga mapanuring mga tao, lalo na sa mga kapwa ko babae sa loob ng college na pinapasukan ko. Nang malaman nilang ako ang girlfriend ni Jasmine ay nagsitaasan sila ng kilay at kung ano-anong mga paninirang ibinato nila sa akin noon. Tulad ng mukha daw akong alalay ni Jasmine, pero syempre hindi ko pinansin yon. Sapagkat alam ko na naiinggit lang sila sa akin at sa halip ay kay Jasmine ko inilaan ang aking atensyon. Lumipas ang ilang buwan at patuloy sa pag-usbong ang aming relasyon. Sa pagdaan ng panahon ay lalo kong minahal si Jasmine. Nang mga panahong yon ay isinuko ko na ang aking virginity sa kanya. Hindi na ako nagdalawang isip pa na gawin yon at isuko sa kanya sapagkat malakas ang kumpiyansa ko noon na si Jasmine na ang makakasama ko sa panghabang buhay. Tumagal ng mahigit 8 buwan ang relasyon namin. Ngunit tama pala ang kasabihan kapag may saya ay may lungkot na darating. Magpapatuloy pa sana ang relasyon namin ngunit ang hindi ko alam ay isang katotohanan ang nakatakda kong matuklasan. Habang kasama ko ang kaibigang si Gail ay matyaga naming hinintay si Jasmine sa cafeteria para sumabay sa aming pauwi. Pero magdadalawang oras na kaming naghihintay pero hindi pa rin namin siya nakikita. Nang biglang may nag-text sa cellphone ko. Sabi ni Jasmine, hindi raw siya makakasabay sa akin sa pag-uwi dahil pupunta pa raw sila ng library para mag-research sa i-report ng grupo nila sa management. Talaga? Os? Reaksyon ni Gail nang mabasa niya ang text message sa akin ng boyfriend ko.
Halatang hindi siya naniniwala. Ayan ka na naman Gail eh. Hanggang ngayon pa rin ba wala kang tiwala kay Jesmir? Sita ko sa aking kaibigan. Oo Ariana, wala akong tiwala sa boyfriend mo. Pagtatapat ni Gail. May aaminin ako sa iyo na siyang ikakagulat mo. Dagdag pa nito. Agad akong naintriga sa sinabing yon ng kaibigan ko. Tungkol saan? Tanong ko habang kinakabahan ako deep inside. Hindi naman sa sinisiraan ko ang mahal mong boyfriend pero nahuli ko siyang kasama si Joyce. Huwag mong sasabihin sa akin na baka friends lang sila dahil nahuli ko sila naghahalikan sa ilalim ng poste ng ilaw. Pag-amin ni Gail. Sa puntong yun ay nanghina na ang aking buong katawan. Parang tinusok ng kutsilyo ang aking puso sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Posible kayang pinagtataksilan ako ng boyfriend ko. Nasa sayo yan sis kung gusto mong maniwala sa akin ha. Pero ang maipapayo ko lang sayo, kausapin mo yan si Jesmir. Obserbahan mo na rin. Payo sa akin ang kaibigan ko. Sige, kakausapin ko ang boyfriend ko. Tangi ko na lamang na isagot sa kanya. Pero alam kong nahahalata ni Gail na sobra akong nasasaktan sa ikinuwento niya sa akin. Samantala ilang minuto pa ang lumipas ay nagpasya na lamang akong pumunta ng library hindi para magbasa ng libro, kundi para ilabas ang lahat ng sakit sa dibdib ko. 4:00 na ng hapon noon ang mga oras na yon at wala nang masyadong estudyante sa loob. Pagdating ko doon ay agad akong nakahanap ng pwestong tago kaya doon ko nilabas ang lahat papadudot. Umiyak ako ng umiyak at hindi ko rin alam kung magagalit ba ako sa boyfriend ko o ipagsasawalang bahala ko na lamang ang nabalitaan ko. Hanggang sa nakarinig ako ng kalusko sa far exit ng library. Hindi ko may paliwanag pero parang may bumulong sa akin na lapitan ko ang pinto. Kaya agad akong nagpahid ng luha gamit ang aking panyo at mabilis na tinungo ang pinto ng fire exit. Hindi pa ako masyadong nakakalapit, narinig ko na ang boses ng 2 tao. Isang lalaki at isang babae. At parang binuhusa ng malamig na tubig ang aking mukha nang ma-recognize ko ang boses ng lalaki. Si Jesmir. Kumusta naman kayo ng girlfriend mo? Alam mo Jess, I'm disappointed with you kasi pumatol ka sa mukhang muchachang katulad ni Ariana. Narinig kong sabi ng babae kay Jesmir. Sa pamilyar na paseksing boses pa lamang nito ay alam kong si Joyce ang kausap ng aking boyfriend. Ano ka ba Joyce? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na pinagpustahan lang namin si Ariana. Narinig kong sabi ni Jesmir sa babae. Pustahan? So it means palabas lang ang lahat talaga? Nanunubok na tanong ng babae. Maniwala ka Joyce. Hindi ko mahal si Ariana. Palabas lang ang lahat at saka kahit kailan. Hindi ako mai-inlove sa katulad niya. Yang pangit na yon, iibigan ng isang gwapong katulad ko. Hindi no? Sa sinabing yun ni Jesmir ay gumuho ang lahat ng pangarap ko na makasama habang buhay ang lalaking pinakamamahal ko. The truth is, pinaglalaroan ko lang siya. Kapag natapos na ang pustahan namin ni Marlon, saka ako hihiwalayan si Ariana, dagdag pa ni Jesmir. Sa pagkakataong yun ay muli na naman akong napaiyak. Gusto ko sanang buksan ang pinto at lusubin silang pareho pero pinigilan ko muna ang sarili ko. Meron pa kasi akong gustong marinig mula sa manlolokong lalaki. Ikaw Joyce, ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Nababaliw ako sa iyo sa totoo lang. Sana sagutin mo na ang panliligaw ko sa iyo. Narinig kong sabi ng aking boyfriend sa babaeng yon. Sasagutin kita Jesmir kung wala ka ng sabit. Kung totoong pustahan lang ang pakikipagrelasyon mo kay Ariana, edi maghihintay na lang ako.
But make sure na bilisan mo makipagkala sa kanya pagkatapos ng pusahan ninyo dahil madali akong mainip, ang sabi pa ni Joyce. Sa puntong yon ay nagpa siya akong buksan ng pinto. As expected, laking gulat ni Jasmine nang makita ako. Kanina ka pa dyan, Ariana? Halos mautal-utal si Jasmine sa pagtatanong sa akin. Samantala parang wala lang kay Joyce na makita ako. O Ariana, kumusta ka na? Siya nga pala, hiniram ko lang sa iyo yung boyfriend mo. Hindi lang ako nakapagpaalam dahil biglaan. Sorry, sige Jess, Ariana, mauna na ako ha. May susunod pa akong klase. Ciao, ang sabi nito at halatang nangaasar pa sa akin. Sa mga oras na yon ay gustong gusto kong sampalin si Joyce at ingud-ngud ang kanyang mukha sa sahig. Pero naisip ko na siguradong matatalo lamang ako. Part kasi ng taekwondo team ang malanding babae at nasisiguro kong magaling yon dumepensa. Kaya hinayaan ko na lamang siyang umalis. Mamaya pagkaalis ng Impacta, hinarap ko naman ang aking boyfriend. Ariana, please let me explain. Gustong magpaliwanag ni Jasmine pero pinigilan ko siya. Ayoko nang makarinig ng kasinungalingan mula sa iyo. Hindi ko na kailangan ng explanation mo. Narinig ko na ang lahat. Palabas lang pala, itong sinasabi mong pagmamahal mo sa akin. Pinagpupustahan niyo lang pala ako ni Marlon. Ang sama mo, Jasmine. Mangiyak-ngiyak kong sabi sa boyfriend ko. Nagkakamali ka. Mahal kita. Hindi pa natatapos ni Jasmine ang kanyang sinasabi nang bigyan ko siya ng isang malakas na sampal. Kulang pa yan sa sakit na idinulot mo sa akin. Sige Jasmine, papalayain na kita. Magsama na kayo ni Joyce na yan. At kahit kailan huwag mo na akong guguluhin pa. Galit na sabi ko. Pagkatapos ay agad akong umalis habang hinahawakan ni Jasmine ang kanyang namumulang muka dahil sa malakas na sampal na ibinigay ko sa kanya. Labis akong nasaktan noon, Papa Dudut. Akala ko kasi ay panghabang buhay na ang relasyon namin ni Jasmine pero nagkamali ako. Grabe. Pwedeng mag-artista si Jasmine dahil napaniwala niya ako sa mga sinasabi niya at ipinapakita niya sa akin. Ang mali ko lang ay hindi ako nakinig sa ibang mga tao. Tulad ng best friend kong si Gail na huwag ko daw masyadong ibigay ang lahat ng pagmamahal kay Jasmine. Dahil baka sa bandang huli ay masaktan lamang ako. Tama nga sila, sobra akong nasaktan dahil labis kong minahal ang isang lalaking mapagkunwari. Ilang buwan ang lumipas at patuloy pa rin ako sa pag-iyak dahil hindi ko matanggal-tanggal sa puso ko si Jasmine. Lalo pa akong nasaktan noon nang minsang makita ko sina Jasmine at Joyce na masayang magkasama. Inaamin ko, Papa Dudut, na pumasok din sa isipan ko ang paghihiganti sa ex ko pero may mga malalapit na kaibigang nagpayo sa akin na huwag na lamang maghiganti at sa halip ay ipagpasa Diyos na lamang ang lahat. Sinunod ko ang payo nila. Sa kabilang banda ay nagpa siya ang aming pamilya na manirahan sa Amerika, kaya naman pansamantala kong nakalimutan si Jasmine. Sa paninirahan ko sa ibang bansa ay nakilala ko si Vinicius, isang Brazilian-American at ilang beses nang nakapunta sa Pilipinas. And to make the story short ay naging magkaibigan kami. Mabilis niyang nakuha ang loob ko dahil sa halos pareho kami ng hilig bukod sa pagiging kengkoy at romantiko. Gwapo din si Vinicius at di hamak na mas gwapo siya kay Jasmine. Hindi naglaon ay nanligaw siya sa akin at sinagot ko naman siya. Simula noon ay nawala na ang pagmamahal ko kay Jasmine at si Vinicius na ang ipinalit ko sa kanya. Kay Vinicius ko kasi nakita ang katangiang hinahanap ko sa isang lalaki bukod sa nararamdaman kong totoong pagmamahal ang ibinibigay niya sa akin. Minahal niya ako kahit na hindi ako kagandahan.
Sa kabilang banda ay may nakadiskubre sa akin na isang Pinoy. Isa ito sa may-ari ng isang modeling agency sa Pilipinas. Nang makita niya ako, ang sabi niya sa akin ay may potential daw ako maging modelo dahil bukod daw sa height ko ay hindi raw pangkaraniwan ang beauty ko. Nung una ay nag-aalinlangan ako dahil hindi ako makapaniwala na isang katulad ko ang magiging modelo. Pero kinalaunan ay napapayag na rin ako dahil na rin sa pagkukumbinse sa akin ni Vinicius at ng mga magulang ko. Naalala ko si Jasmine at gusto kong ipakita sa kanya na pwede akong maging modelo kahit na ganoon ang itsura ko. With that, I accepted the offer. Matapos ang deal na yon ay pinaayos ng aking handler ang ilong ko, ngipin at pinakinis ang mukha ko. Regular din akong pinapupunta ng derma clinic at fitness gym. Tinuruan din akong maglakad sa catwalk. Nang makita ng handler ko na ayos na ang lahat, saka lamang ako pinauwi ng Pilipinas upang simulan ang bagong career ko sa modeling. Nagsimula ang modeling career ko sa mga simpleng print ads ng mga damit. Hanggang sa madiskubre ako ng isang kumpanya ng mga shampoo at hair conditioner at doon ay naging modelo nila ako. Kinalaunan ay lumabas na rin ako sa mga TV commercials. Sumali din ako sa mga bikini summits at naging kasama sa mga fashion runway ng mga sikat na mga Filipino designers. Simula noon ay nagbago na ng tuluyan ang buhay ko. Mula sa pagiging pangit ay isa na ngayong certified beauty goddess. Isang araw ay nabalitaan ko mula sa kaibigan kong si Gail na may alumni homecoming ang aming college kaya hindi ako nagdalawang isip at nagpa siya akong dumalo. Malakas kasi ang kutob ko noon na dadalo si Jasmine at Joyce sa event na yon at gusto kong ipamukha sa kanila na hindi na ako ang Ariana ang inaapin nila noon. Sinamahan naman ako ni Vinicius dahil nagkataong pumirma siya ng kontrata sa isang modeling agency sa Pilipinas. Pinaghandaan ko ang aking pagbabalik at nang dumating ang araw na yon ay laking gulat ng mga taong nakakakilala sa akin dahil ibang Ariana na ang kaharap nila ngayon. Ariana? Ikaw ba yan? Nanlalaki ang mga mata ni Gail nang makita ang bagong anyo ko. Gail, ako nga ito si Ariana. Grabe sis, na-miss kita. Ang sabi ko na may halong pananabik. Nagkayakapan kaming magkaibigan. Anyway, pinapakilala ko nga pala sa iyo ang boyfriend kong si Vinicius. Pagpapatuloy ko. I'm Vinicius. Nice to meet you, Gail. Pakilala ng aking Brazilian-American boyfriend. Sa sexy ng accent ni Vinicius ay kinilig ng bongga ang aking best friend. Nice to meet you, reply ni Gail kay Vinicius pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Grabe Ariana, ang pogi ng boyfriend mo, ang sabi pa nito. Nagring ang cellphone ni Vinicius. Agad niyang pinakita sa akin kung sino ang tumatawag. Si Jonas ang kanyang manager. Magalang siyang nagpaalam kay Gail para kausapin ang nasa kabilang linya. Ariana, I must say na sobrang speechless ako sa iyo. Grabe, ang ganda-ganda mo na. Pagpapatuloy ng aking kaibigan. Anong masasabi mo sa aking makeover? Tanong ko naman sa kanya. Ikaw na ang bombshell ng batch natin. Naloka talaga ako sa iyo. Ang laki kasi ng pinagbago mo. Ang wika ni Gail. Ano bang sekreto mo sis? Tanong pa niya sa akin. Wala naman ako ibang sekreto although aaminin ko sa iyo na nagpa-nose lift ako. At saka nagpalaki ako ng boobs pero ang ibang parte ng katawan ko ay natural na pag-amin ko sa kanya. Magkano naman ang ginastos mo sa makeover na yan? Usisa pa ni Gail. Medyo malaki pero ang manager ko ang gumastos sa lahat. Sagot ko. Grabe sis, ikaw na ang maganda, ang wika ng aking kaibigan. Samantala habang nagkwekwentuhan pa kami ni Gail ay palinga-linga naman ako sa paligid.
Gusto kong mahanap ang isang taong naging dahilan ng aking pagnanais na magbagong anyo. Ariana, Vinicius is a prime catch. I'm sure kung mapapangasawa mo siya, tiyak na magagandang magiging anak ninyo. Ang sabi pa ni Gail sa akin. At saka wala sa kalingkingan ni Vinicius ang ex mong si Jesmir. I tell you sis ha, magmumukhang basahan si Jesmir kapag nagkatabi sila ng hati mong boyfriend. By the way, speaking of Jesmir, umattend din siya ng reunion and I have some scoop about him. Muli akong napatingin ng diretsyo sa aking kaibigan sa mga sinabi niya. Anong latest sa lalaking yon? Curious na tanong ko. Sina Jesmir at Joyce ay nagli-live-in na. Pero alam mo ba si Jesmir daw super disappointed na raw kay Joyce dahil kung ano ang pinayat ng lukarit noon siya namang kinataba ngayon. In other words, mukhang bariles na ngayon ang dating queen bee ng campus. Tapos balita ko pa ha, madalas daw silang mag-away and take note na huli minsan ni Joyce na nambababae si Jesmir. Talaga? Naging interesado ako sa scoop na yon ni Gail. Pero habang nag-uusap kami, hindi namin napansin na may lumapit na isang lalaki para batiin ako. Ariana? Natigilan ako. Pamilyar sa akin ang boses na yon. Agad ko itong nilingon at hindi na ako nagulat nang makita kong si Jesmir yon. Kumusta ka na? Bati sa akin ang ex-boyfriend ko. Eto, mabuti naman, tipid kong sagot. Nahihiyang umiti si Jesmir sa akin. Malaki ang pinagbago mo. Mas gumanda ka ngayon, ang sabi pa niya sa akin. Nagbigay ako ng tipid ng ngiti sa kanya and thanks for the compliment. You're right, malaki ang pinagbago ko. Jesmir, hindi na akong Arianang nakilala mo noon. By the way, nasa na si Joyce? Tanong ko pa sa kanya. Tinawag ni Jesmir si Joyce at lihim akong natawa pagkakita ko sa dating bombshell ng college. Totoo palang malaki ang pinagbago ni Joyce, as in literal na malaki. Ipinakilala ko ni Jesmir kay Joyce as expected ay tinitigan ako ng balyan na mula ulo hanggang paa. In fairness, ang laki ng pinagbago mo ha. Ang ganda at ang sexy mo na. Ano yan, salamat Doc? Wika ni Joyce na obviously ay may halong inggit at pangiinsulto. Pero nag-decide ako na i-maintain ang aking poise sa harap ng dalawang asungot. Oh well, hindi naman lahat. Ikaw rin naman Joyce, ang laki ng pinagbago mo. In fairness din sa iyo ha, mukha kang napabayaan sa kusina kung tatansyahin kong yung mga taba sa katawan mo. Sagot ko pa kay Joyce. Halata namang nainis sa akin ang balyena. Agad niyang hinila si Jesmir palayo at habang kami naman ni Gail ay tawa ng tawa pagkaalis ng dalawang asungot. Samantala hindi ko makakalimutan ang mga reaksyon ng mga kakilala ko at dati kong kaklase sa pagbabagong anyo ko. Bakas ko sa kanilang mukha ang labis na pagkainggit dahil ang dating kapre ay isa na ngayong magandang modelo. Lalo akong natuwa nang makita ko ang reaksyon ni Joyce na halatang insecure sa akin dahil kung dati siya ang pinakamaganda sa buong college ay mukha na ngayong lumunok ng 5 lechon sa isang kainan. Sa kabilang banda ay natuwa rin ako sa reaksyon ni Jesmir sa muli naming pagkikita. Kahit na hindi niya sabihin ay nababakas ko sa kanyang pagsisisi bukod sa nararamdaman ko na na-insecure siya kay Vinicius. Lumipas na rin kasi ang kakisigan ni Jesmir at saka parang malaking sampal na rin yon sa kanya dahil mas gwapo ang pinalit ko sa kanya. Papadudot pagkatapos ng reunion na yon, nawala na sa isipan ko si Jesmir. Na hindi na pumasok sa isipan ko na magkikita ulit kami. Para sa akin ay tama na yung nakita ni Jesmir na iba na ang aking itsura. At satisfied na rin ako na makita siyang nagsisisi sa ginawa niyang pananakit sa akin noon. Pero ang hindi ko alam
May iba pa palang plano ang tadhana para sa aming dalawa ng ex-boyfriend ko. Aksidenteng nagkita kami ni Jasmine sa isang coffee shop sa Makati. Gusto ko na sanang umiwas pero napigilan niya ako. Kaya no choice ako kundi ang magpaunlak sa imbitasyon niyang magkape kaming dalawa. Nasaan ang asawa mo? Tanong ko kay Jasmine. Bakit hindi mo yata kasama? Sumagot si Jasmine. Umalis si Joyce kasama ng mga kaibigan niya. At saka gusto ko lang i-clarify na hindi ko asawa si Joyce. Hindi kami kasal. Ang alam ko kahit na live-in partner asawa na rin ang tawag. Oh well, never mind. Pagpapatuloy ko sabay higop sa kapeng binili ko. Kumusta ka na? Bakit di mo kasama ang boyfriend mo? Usisa rin sa akin ni Jasmine. At saka ano bang update sa'yo? Matagal din tayong hindi nagkita simula nang pumunta ka sa Amerika? Well, basically I'm fine. Kung itatanong mo naman sa akin si Vinicius, well may pictorial siya ngayon. Model din kasi yung katulad ko Sagot ko. Nakita kong nagulat si Jasmine sa mga sinabi ko. O parang gulat na gulat ka. Well, believe it or not, I'm a model. Lumabas na kaya ako sa mga print ads and commercial ads. Dagdag ko pa. Humigop muna si Jasmine ng kanyang kape bago nagpatuloy. Patawad Ariana sa mga ginawa ko sa iyo dati. Napatingin ako sa lalaking dating nanakit sa aking damdamin. Hindi ako makapaniwalang sasabihin niya sa harapan ko ang lahat ng ito pagkalipas ng ilang taon. Nagpatuloy si Jasmine. Pinagsisisihan ko ng ginawa kong panlalait at panluloko sa iyo. Oo, aaminin ko na naging malupit ako sa iyo pero Ariana, binagabag ako ng konsensya ko. At saka kung akala mo na hindi kita minahal, nagkakamali ka. Minahal kita Ariana. Ang kasalanan ko lang, hindi kita na ipaglaban dahil… Pinutol ko ang sinasabi niya. Dahil kinakahiya mo ko, ganun ba Jasmine? Nabakas ko sa kanyang mga mata ang labis na pagsisisi. Hindi kita pinaglaban noon dahil gipit ako noon. Ariana, natatandaan mo noong nahuli mo kami ni Joyce na nag-uusap? At that time, gipit na gipit ako noon at tanging si Joyce lamang ang makapagbibigay noon sa akin. Sinamantala ko ang pagkakataon nang malaman kong may gusto sa akin si Joyce at ginamit ko lamang siya para matupad ang aking ambisyon. Hindi kita nilapitan noon dahil ayokong samantalahin ang kabaitan mo. Bukod nga sa nahihiya ako sa iyo. Pagtatapat ni Jasmine. That time ay tahimik lamang ako. Gusto kong mapakinggan ang mga sasabihin ni Jasmine. Nagpatuloy si Jasmine. Yung mga sinasabi ko kay Joyce laban sa iyo, sinabi ko lang yon para makuha ko kagad ang loob niya. Ngayon tiyak na sasabihin mo sa akin na isa lang akong manggagamit. Oo Ariana, maaaring manggagamit ako pero heto ang tandaan mo kahit kailan ay hindi kita tinake advantage para lang sa pansarili kong kapakanan. Sa mga oras na yon, dalawa lang ang naglalaro sa aking utak. Maniniwala ba ako o hindi sa mga sinasabi sa akin ni Jasmine? So anong gusto mong puntuhin Jasmine? Usisa ako. Ariana, hanggang ngayon mahal pa rin kita. Ikaw pa rin ang iniibig ko at hindi si Joyce. Pagtatapat ng ex-boyfriend ko. Sa totoo lang Papa Dudut ay hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Sinasabi ng utak ko na huwag maniwala dahil tapos na kami, may boyfriend na ako at nakapag-move on na ako kay Jasmine. Pero iba ang sinasabi ng puso ko na kahit anong tangging gawin ko, lumalabas pa rin ang totoo. Oo Papa Dudut, meron pa pala akong natitirang kaunting pagmamahal sa ex-boyfriend ko na si Jasmine. Please, give me a chance na mapatunayan sa iyo na mahal kita.
Magsimula tayong muli, Ariana, ang sabi pa ni Jasmine sa akin. Sigurado kang mahal mo ko? Bakit, Jasmine? Dahil ba sa maganda na ako ngayon? O sisa ako pa sa kanya? Mahal kita noon pa lang, Ariana. Pagtatapat ng lalaking akala ko ay nakalimutan ko na pero nagkamali pala ako. I'm sorry, Jasmine, pero hindi ko iiwanan si Benicius para sa iyo. Matipid kong sagot pagkatapos ay tumayo ako at iniwan ang lalaki na noon ay naluluha na sa sobrang pagsisisi. Papadudot na bakas ko sa kanya ang pagsisisi sa mga ginawa niya sa akin noon. Tila tadhana na kasi ang naghiganti para sa akin dahil naramdaman ko na malakas ang tama ni Jasmine sa akin. Ang problema nga lang, wala na akong nararamdaman pang pagmamahal sa kanya. Kung dati ako naghahabol sa kanya, ngayon ay siya naman na naghahabol sa akin. Simula nga noon ay madalas na akong kontakin ni Jasmine sa social networking sites man o sa cellphone. Madalas na rin niya akong sundan sa mga lakad ko. Siyempre naaasiwa ako sa madalas niyang pagsunod sa akin, kaya noong magkaroon ako ng pagkakataon ay kinausap ko siya ng masinsinan at pinakiusapan ko siya. Natigilan na niya ako at wala na siyang aasahan pa sa akin. Pero nagbingi-bingihan si Jasmine at patuloy siya sa pangungulit sa akin. Papadudot ginawa ko ang lahat upang maiwasan siya. Blinako na siya sa Facebook at nagpalit na rin ako ng cellphone number pero walang epekto. Patuloy pa rin siya sa pangungulit sa akin. Madalas din siyang maging stalker ko at kahit na anong klaseng babala ang ibinigay ko sa kanya ay hindi natinag si Jasmine. Patuloy siya sa pagsasabi sa akin na mahal niya ako. On the other hand ay ipinagtapat sa akin ni Jasmine na hindi na sila nagkakamabutihan pa ni Joyce. At handa raw siyang hiwalayan ito para sa akin. Siyempre tumutol ako at ipinagtapat ko sa kanya na wala na akong nararamdamang pagmamahal sa kanya. Sa kabilang banda ay sinabi sa akin ni Jasmine na matututunan ko rin daw siyang mahalin. Samantala dahil sa madalas na pangungulit sa akin ni Jasmine ay hinarap ako minsan ng kanyang live-in partner na si Joyce. Ariana, sigaw sa akin ni Joyce habang palapit sa akin. O kumusta ka na, Joyce? In fairness, I'm so amazed with your health figure. Napaghahalatang mahilig ka sa mga pagkaing mayaman sa carbs. Bati ko sa balyan ng live-in partner ni Jasmine. At least all natural ang beauty ko, di katulad mo plastikada. Pagmamalaki ni Joyce sa akin. You're right, Joyce, you're very natural. No wonder losyang ka na ngayon. Sagot ko naman sa kanya na may halong pang-iinsulto. Oo, inaamin ko tumaba na ako, na losyang na ako. But still I'm proud of myself kasi pinanganak akong maganda. Hindi tulad mo, Ariana, na kailangan pang magparitoke para lang gumanda. Wika ng balyena na halatang ayaw magpaawat. Sa pagkakataong ito ay nainis na ako. Ano bang pinunta mo dito, Joyce? Kung mga asar ka lang sa akin, pwede ba tigilan mo na dahil nasasayang lang ang oras ko? May mga nakaschedule pa akong photoshoot mamaya. Layuan mo na kami ni Jasmine, Ariana. Utos sa akin ni Joyce. Teka, Joyce, layuan? Hindi naman ako lumalapit sa inyo. Dapat nga ako ang magsabi sa inyo niyan dahil ginugulo nyo ang nananahimik kong buhay. Malapit na akong mapikon ng mga oras na yon. Alam kong inaakit mo ang asawa ko, pues hindi ka magtatagumpay. Pagpapatuloy ni Joyce. For your information, hindi ko inaakit ang asawa mo. In the first place, sino ba si Jasmine para sa akin? Para akitin ko. Besides, my boyfriend na ako. Bakit di mo tanungin ang asawa mo? Siya ang lapit ng lapit sa akin at hindi ako. Reply ko sa balyena. Gusto mo lang magiganti sa aming dalawa kaya mo ginagawa to. Dagdag pa ni Joyce. Sa puntong to, alam kong wala nang patutunguhan ang palitan namin ng linya. Magdahan-dahan ka ng pananalita mo sa akin at baka hindi ako makapagtimpi
ingungod ko yung pangit mo mukha sa kanal ha? Higanti, Joyce? Hindi ako ganong klase ng tao na mapaghiganti. At saka sino ba kayo para paghigantihan ko? Maraming bagay sa mundo ang mas nararapat bigyan ng pansin kaysa sa inyong dalawa. Masasayang lang ang oras ko sa inyo. Sagot ko kay Joyce bago siya tinalikuran at iniwanan na nanggigigil sa galit. Papadudot pagkatapos ng walang kwentang conversation naming yon ay nabalitaan ko na lang mula kay Gail na tuluyan nang naghiwalay sina Jasmine at Joyce. Sa totoo lang ay hindi ako nagulat but I realized na handang i-give up ng lalaking yon ang lahat para sa akin. Pero syempre hindi ako komportable kasi wala talagang pag-asa pang mahalin ko si Jasmine. May iba na kasi akong mahal at si Vinicius yun. Meanwhile, as expected na pagkatapos ng pakikipaghiwalay niya kay Joyce ay guguluhin na ni Jasmine ang buhay ko. Hindi nga ako nagkamali. Sa tuwing ginugulo niya ako ay nakikita kong desperado na siyang makuha ko ulit. May pagkakataon na pinipwersa pa niya akong halikan. Buti na lamang mabilis ang aking flexes at nasapa ko siya. Pagkatapos noon ay nagsumbong na ako sa mga pulis para ireklamo ang tila na babaliw ng si Jasmine. Pero papadudot hindi pa rin tumigil si Jasmine sa panggugulo sa akin kahit na nakablatter na siya sa pulisya. Isang gabi muli na naman niya akong puwersa. Ano ba Jasmine, ang kulit mo? Bitawan mo nga ang braso ko. Pumapalag kong sabi sa lalaking tila na babaliw na nang dahil sa akin. Ariana, pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Mahal na mahal kita. Kahit lumod pa ako ngayon, gagawin ko, mahalin mo lang ako. Mangiyak-ngiyak na sabi sa akin ni Jasmine. My decision is final, Jasmine. Hindi na kita kaya pang mahalin. Si Vinicius ang mahal ko, ang sabi ko. Buti na lamang agad na dumating si Vinicius para i-rescue ako kay Jasmine. I demand you to let her go. Sigaw ng knight in shining armor ko bago sinuntok ang lalaki ng babasto sa akin. Sino ka para utusan ako? Magkakamatayan muna tayo bago mo makuha sa akin si Ariana. Galit na sabi ni Jasmine. At nagsuntukan ang dalawang lalaking nagmamahal sa akin. Lumalamang si Vinicius sapagkat nakapag-aral siya ng martial arts. Sa kabilang banda ay inawat ko na si Vinicius nang makita kong hindi na makatayo at makaganti si Jasmine sa boyfriend ko. Magpasalamat kayo at hindi ako nakapagdala ng kutsilyo o baril dahil kung hindi pinatay ko na ang lalaking yan. Pero heto ang tatandaan ninyo. Lalo ka na Ariana. Hindi ako titigil hanggat hindi ka napupunta sa akin. Hindi ako natatakot na makulong. Akin ka lang Ariana. Pagbabanta ni Jasmine habang nakahandusay sa sahig na pinipilit bumangon. Nag-decide na lamang kami ni Vinicius na iwan na si Jasmine. Samantala labis akong humanga sa kagitingan ng boyfriend ko. At sa pagtatanggol niya sa akin laban kay Jasmine ay lalo ko siyang minahal. He will do everything kahit na buhay niyang kapalit. Mapatunayan lamang niya sa akin na mahal niya ako. Hindi nagtagal ay nag-propose ng kasal sa akin si Vinicius na agad ko namang tinanggap. Nabalitaan yun ni Jasmine at muling nanggulo sa aming dalawa ng fiancé ko. Kinasuhan namin si Jasmine at nakulong ng sandali ngunit agad siyang nakapagpiyansa. Mabuti na lamang at ipinag-utos ng korte na bawal lumapit si Jasmine sa amin. At least ay nakahinga kami ng maluwag ni Vinicius dahil tumigil din si Jasmine sa pananakot sa amin. Pero naniniguro pa rin ako kaya palagi akong nakahanda anumang binabalak na Jasmine laban sa amin ni Vinicius. Sa kabilang banda ay lalong tumibay ang pagmamahala namin ni Vinicius papadudot nang maikasal kami. Sa ngayon ay tuloy pa rin ang aming modeling careers. Nagpapasalamat din kami sa Diyos dahil sunod-sunod pa rin ang mga biyayang pinagkakaloob niya sa aming mag-asawa.
Sa storya kong ito ay natutunan ko na ang kagandahan ay makikita depende sa taong tumitingin. Ika nga, beauty is universal. We defined it. Natutunan ko din sa kwentong ito na hindi basehan ang panlabas na kagandahan sa pag-ibig. Maybe physical beauty is one of the ingredients of love and attraction, but not the main ingredient. Inner beauty pa rin ang para sa akin ang main ingredient ng love. Papadudot, i-share ko lang din ang mga realizations ko sa dalawang lalaking dumating sa aking buhay. Masasabi kong nagmahal ng tunay sa akin ay si Vinicius sapagkat minahal niya ako kahit na hindi pa ako maganda, samantalang si Jesmir ay minahal lamang ako noong gumanda na ako. Kaya kung papipiliin ako sa dalawa ay mas pipiliin ko pa rin ang kasalukuyan kong boyfriend at asawa ko na. Papa Dudut, I just want to say thank you for reading my letter. I also want to get response from you soon. God bless. Lubos na nagpapasalamat, Ariana. Ito ang kwentong ibinahagi sa atin ni Ariana mula sa Las Piñas City. Alam nyo mga kaibigan, totoo ang kasabihan na ang kagandahan ng isang tao ay hindi makikita sa mukha, kung hindi sa kanyang kagandahang loob. Patunay ito kina Jesmir at Joyce. Bagamat nabiyayaan ng sobra-sobrang kagandahan o kakisigan ay magagaspang naman at mayayabang ang kanilang pag-uugali. Hindi katulad ni Ariana na kahit hindi masyadong nabiyayaan ng ganda pero mapagkumbaba pa rin. Sa mga katulad ni Jesmir at Joyce, ito ang palagi ninyong tatandaan. Huwag mong ipagyayabang na ikaw ay maganda o gwapo. Tandaan ninyo na ang mukha ng tao ay nag-iiba habang nagkakaedad. Pero ang magandang pag-uugali kailanman ay hindi kumukupas hanggang sa huling hininga. At palagi nyo ring tatandaan na huwag nating sasabihing pangit ang isang tao. Matuto po tayong rumespeto sa isa't isa. At para sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong Papa Dudut, matuto tayong tanggapin kung ano ang ibinigay sa atin ng Poong May Kapal. Huwag natin siyang sisihin kung ikaw ay pango, maitim, puro tigyawat ang mukha. Tandaan natin na walang nilikhang pangit ang Diyos. Also, confidence is the key. Ano man ang iyong itsura, meron ding taong makakakita at makaka-appreciate ng iyong kagandahan. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Dito lamang yan sa Papa Dudut Stories. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.